Please turn with me to Romans chapter 16, verse 27. Romans chapter 16, verse 27. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo, sumakaniya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. And finally, kinunclude ni Apostle Paul ang kaniyang epistle solemnly sa pamamagitan ng pagkilala sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Winakasan ni Pablo ang kaniyang epistle sa pagkilala na ang Diyos ang siyang maluwalhati sa lahat. Kinalala ni Apostle Paul na ang lahat ay nagmula sa Diyos at ang kaluwalhatian ay babalik po natin sa ating Panginoon. Now, what does it mean to glorify God? When we say the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever, what does it mean to glorify God? Ang pag-glorify sa ating Panginoon means i-highlight natin ang Kanyang attributes. I-highlight natin ang katangian ng Diyos. Ito ang pagtulong natin sa ibang mga tao upang maunawaan nila kung sino ang Diyos, upang purihin din nila ang Diyos sa kanilang buhay for who He is. That's what it means to glorify God. When we glorify God, we highlight His attributes and we endeavor to help others to understand who God is so that they will become believers like us also. Ito ay ang pagsasalita patungkol sa kadakilaan ng ating Diyos at namumuhay tayo na meron tayong Diyos na dakila higit sa lahat. It is to reveal more the person and the character of God at i-fix natin ang ating isipan patungkol sa Diyos. And then ang response po ng ating puso ay sambahin po natin ang ating Panginoon because of His attributes, because of who He is. At tinatawag din natin ang atensyon ng iba upang tingnan din nila ang ating Diyos. In other words, we glorify God by proclaiming, behold, here is the God that we serve. Now, sa pagwakas po ni Paul sa epistle to the Romans, ay pinili niya na i-exalt ang wisdom ng Panginoon. Marami pong katangian ng Diyos. His power, His omniscience, His omnipotence. Pero in wrapping up His epistle, ay talagang in-exalt ni Apostle Paul ang wisdom ng ating Panginoon. In all of God's attributes, it's the wisdom of God that is being highlighted in the very last verse of the epistle to the Romans. God's wisdom. Kaya, pag-aralan po natin kung paano natin luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala ng kaniyang wisdom or karunungan. At meron pong tatlong bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, wisdom defined. Pangalawa, wisdom described. At pangatlo, wisdom displayed in Christ. Ang wisdom ng Panginoon ay na-display sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. Binigyan ninyo kami ng pagkakataon na masilayan ang kagandahan ng inyong wisdom, ng inyong karunungan. At naway ang resulta nito ay ang papuri namin sa inyo. Doxology indeed, to glorify you because of your wisdom, O God. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wisdom defined. Ano ba ang wisdom, mga kapatid, mga kaibigan? Well, the common definition of wisdom, and this is true, ang wisdom po ay practical application po ng knowledge. For what? To achieve something that is good. Ang knowledge po ay information. Di ba? Ang knowledge, information, yung mga facts na nakapasok po sa ating isipan. And sadly, marami pong mga tao na marami po silang information. They have a lot of knowledge, pero ang wisdom po ay wanting. They have so many information, but they are wanting in wisdom. Very little wisdom. Now, ang Diyos, hindi lang siya Diyos na punong-puno ng knowledge, and that is omniscience of God, ang karunungan ng Diyos, but He is also the all-wise God. Alam ng Diyos kung paano gagamitin ang kaniyang knowledge for the good of His people and for the glory of His name.
Alam ng Panginoon kung paano gamitin ang kaniyang knowledge in order to achieve the greatest possible good. At niluluwalhati natin ang Diyos kung kinikilala natin ang kaniyang wisdom, ang kaniyang karunungan. Anong uring karunungan meron ng Diyos? Well, ang karunungan ng Diyos ay independent. Wala po siyang tagapayo. Hindi katulad sa atin na naguguluhan tayo sa ating mga decision making, kahit sa ating pag-handle sa ating mga difficult circumstances, naguguluhan tayo. At kinakailangan po natin ang magbigay sa atin ng payo upang tayo ay magabayan sa ating decision making. Pero ang Diyos, ang wisdom po ng Panginoon ay independent. Hindi po niya kailangan ng tagapayo. Being all wise, He needs no one to counsel Him. Isaiah chapter 40 verse 13. Please turn there. Isaiah chapter 40 verse 13. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon? O bilang kaniyang tagapayo ay nagturo sa kaniya. Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan? At nagturo sa kaniya sa landas ng katarungan, at nagturo sa kaniya ng kaalaman, at nagpakilala sa kaniya ng daan ng pagkaunawa. Sino? Ang sagot po ay wala. Wala po. Talagang nag-iisa ang Diyos nung itinalaga niya ang lahat ng mga bagay. At ang kanyang desisyon ay hindi po siya nabunsod ng anumang external influence, mga kapatid, mga kaibigan. At sino po ang magpipresume na turuan natin ang Diyos, na i-direct natin ang Diyos, at bigyan natin ng payo ang Diyos? Wala pong mga hasniyan. Because we do not need to inform God about anything. He is all-knowing, and He knows what He is doing, mga kapatid, mga kaibigan. And we can trust in this God who is full of wisdom. Hindi po masukat ang isipan ng ating Diyos, at hindi po natin maunawaan ang kaniyang paraan. His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Now, kung meron mang ibinahagi ang Panginoon sa atin ng karunungan at kaalaman, di ba? Salamat sa Panginoon. Hindi naman tayo mangmang, talagang merong ibinahagi ang Panginoon sa atin na karunungan at kaalaman. Ang Diyos po ang nagpapasya. Because obviously, hindi po pare-pareho ang ating level ng IQ. Hindi po pare-pareho ang ating level ng EQ, ng mga abilidad natin, skills dito sa buhay. Merong mga tao na gifted sa electronics, mga gadget. Naku, kung titingnan nila, parang easy lang sa kanila. Merong mga gifted sa mga technicals, katulad ng pag-repair ng sasakyan. Well, honestly, kung ako ititingin dyan, ay hindi ko talaga maunawaan. May nagtangkang ipaliwanag sa akin ng ganito, ganyan, hindi ko maunawaan. But there are people who are really gifted. Meron ding mga tao na marunong sila sa music. Anything that is musical, talagang ang bilis nilang mag-grasp. Pero itong mga bagay na ito ay soberanong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Mga information, mga knowledge. Ang tanong, ginagamit ba natin ang information na ito para sa good ng ating buhay at sa kanang kapwa-tao, sa loob ng iglesia, sa ating pamayanan, sa buong mundo? Again, ang knowledge na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin at ang wisdom ay nakabatay lamang sa kaniyang pagpapasya. Hanggang ngayon, wala pa pong definitive na lunas ng cancer. Meron ba? Ngayon? Wala eh. Talagang, anong tawag dito? Nire-regulate lang natin. Pinapatibay ang immune system. There's no definitive cure for cancer until now. In God's wisdom and sovereignty, hindi talaga niya ibinahagi pa sa tao ang lunas sa AIDS, acquired immune deficiency syndrome. And I see God's wisdom in that. Paano na lang kung meron talagang definitive na lunas ang AIDS? Everyone will be promiscuous. Everyone will not be afraid to commit sexual promiscuity because there is already a medicine or cure for AIDS. But the absence of definitive cure causes people to reconsider their choices kahit hindi pa sila mananampalataya sa ating Panginoon. You see, God is the God of perfect wisdom. He imparts knowledge unto us. He imparts learning according to His pleasure. So that's the definition of wisdom. Wisdom is the application of knowledge. Pangalawang punto,
wisdom described. Papaano natin mailalarawan ang wisdom ng Panginoon? Well, first of all, ang wisdom ng Diyos ay pure, dalisay. Merong isang tao na tinuturing niya na wise siya sapagkat siya ay marunong sa technology, sa internet. So nag-develop siya ng website na pornography. And he earned millions and he nagpatayo ng foundation, natulungan, nakapagbigay ng scholarship siya. That's not wisdom because the wisdom that comes from God is pure. Hindi po nabubunsod sa kasalanan. The wisdom of God is pure, mga kapatid, mga kaibigan. And the wisdom of God is revealed unto us. Hindi po natin makriticize ang wisdom ng Panginoon. Hindi po natin ma-analyze ang wisdom ng Panginoon by human investigation. So the wisdom of God is transcendent. Nagbibigay paanyaya ang Diyos sa atin upang unawain ang kanyang wisdom and to learn from it and to benefit from it. Pero hindi po natin aralin ang wisdom ng Panginoon bilang mga critics at sasabihin po natin na, well, I think mukhang wise ang Panginoon sa bagay na ito, pero sa area na ito mukhang hindi wise ang ating Diyos. When we do that, nag-i-imply po tayo na ang ating wisdom, ang ating karunungan ay superior sa Diyos. And there are people who criticize God. Kini-question nilang pagpapasya ng Panginoon. If God is wise, why is He doing this or that? Nakuha po natin, mga kapatid, mga kaibigan, we've decided that we are going to use our wisdom to analyze God's wisdom. The wisdom of God is inscrutable. Hindi po natin ito masisiyasat. And there is no comparison between God and any human being. Because we are created beings and God is uncreated being. Sa buong universo, ang Diyos lamang ang hindi created because He is the creator of everything. Ano pa? Our text says na ang wisdom ng Panginoon ay eternal, forever and ever. Merong mga tao na sa kanilang pagtanda, nagkaka-amnesia na, nagkaka-demensya na. Kung ano-ano na lang ang sinasabi, hindi po ganyan ang ating Panginoon. Unang-una, ang ating Diyos ay walang pagbabago. He is immutable. Hindi po siya nagbabago. Hindi po nababawasan ang karunungan ng Diyos. Hindi siya naging ulyanin katulad ng marami sa mga tao na tumatanda. No, our God is immutable. He doesn't change. Ang wisdom po ng ating Panginoon ay unique, eternal. Meaning to say, hindi po nadadagdagan ang kaalaman ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay hindi nadadagdagan. Hindi katulad natin ba na, ganito pala yan? Ala, for how many years? Ito yung ginagawa ko, mali pala. Ganito pala, dapat. You see, sa pag-fold ng kulambo, for how many years? May isang bata na talagang hindi niya alam kung paano mag-fold ng kulambo na wala siyang kasama. So it has to be with somebody na dalawa ang mag-fold ng kulambo, parang mag-fold ng flag ceremony dati. And then, hindi talaga na-discover and then nakita niya na mayroong isang bata pang maliit na nag-fold ng kulambo by himself. Na maayos yung pag-fold. Abay, ganito pala yun. So, nadadagdagan ang kaalaman at karunungan. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi ganun ang ating Panginoon. Hindi po nadadagdagan ang karunungan ng Diyos. He is already full of wisdom. God has already been omniscient. And God has already been full of wisdom. Ang decree ng ating Panginoon ay forever. Kasama po niya. In other words, there was never a time na merong bagay na hindi po nalalaman ang ating Diyos. At sinabi ko na po kanina, na ang wisdom ng Panginoon ay dalisay. Hindi po ito tainted by sin. Sapagkat ang isipan ng Diyos ay banal, banal, banal. At ang kaisipan ng Diyos ay palaging makatarungan, righteous, just. Ang pag-iisip ng Panginoon ay palaging tama. Ang reasoning ng ating Panginoon ay palaging logical. And so the conclusion of God is always perfect, always just, and always right. At alam din ng Panginoon kung ano ang mga hakbang na kanyang gagawin upang isakatuparan ang kanyang mga panukala. Yes,
Hindi katulad natin na meron tayong plan A and plan B. Kung hindi mag-work out ang plan A, meron tayong plan B. Walang ganoon po sa ating Panginoon. Lahat po ng wisdom niya ay kanyang ibinuhos when He created the universe, the heavens and the earth. And then in His providence, sapagkat ang Diyos ang nagsusustain sa lahat ng kanyang creation at nag-u-order sa lahat ng mangyayari dito sa mundo. At saka sa kanyang redemption, papaano niya iligtas ang mga makasalanan na tulad natin, makikita natin ang perfect wisdom ng Diyos na kumikilo sa tatlong bagay: creation, providence, and redemption. At para ito sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Kaya nga ang karunungan po ng Diyos, ang wisdom ng Diyos, ay kinakailangan po nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. It must be received and it must be utilized for our good. Hindi po natin i-question ang wisdom ng ating Panginoon. Alam po natin na bias tayo sa mga madadaling mga turo ng salita ng Panginoon ay madali nating sundin. Pero sa mga turo na kung merong sumigaw sa'yo, kung merong mang-insulto sa'yo at merong manghamak sa'yo, naghahanap ang tao ng palusot. Palusot.com na sinasabing, siya ang naunang nang insulto sa akin. Alangan naman, magpakatahimik lang ako dito. I will also insult him back. And that's human wisdom. Niyuyurak-yurakan ka na. Talagang hahayaan mo na lang. Well, there is a better way than to shout in return. Di ba? Sundin natin ang karunungan ng ating Panginoon. The fruit of the Holy Spirit is self-control. Hindi ito pagkatalo on our part na hindi natin pinapatulan ang mga masasamang ginagawa sa atin. We conquer the world and the wisdom of God is radical. To the world, ang wisdom ng Panginoon ay foolishness. Pero kung susundin po natin ang wisdom ng ating Panginoon at tatanggapin natin ito sa pananampalataya, it will result to our good. Ang pananampalataya ay kumikilala sa karunungan ng Diyos at kung isasagawa niya yan sa kanyang sarili, He will be blessed. Ang unbelief ay palaging kini-question ang karunungan ng Diyos at ang consequence nito, sila po ay nagdurusa sa kanilang buhay. Nawa po ay tanggapin po natin sa pananampalataya ang wisdom na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang unbelief ay nagsasabi, if God is so wise, kung ang Diyos ay marunong, why does He allow this? Why did He permit that to happen? I don't understand this. Yun po ang unbelief. Kung ako ang Diyos, hindi yan ang gagawin ko. If I were God, I will not allow this to happen. That's faithlessness. Pero ang pananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung nagsasabing, hindi ko maunawaan sa ngayon kung bakit ginagawa ito ng Diyos. Hindi ko maunawaan sa ngayon kung bakit itinalaga ito ng Diyos. Hindi ko talaga mag-gets ang wisdom ng Panginoon sa lahat ng mga pangyayari. But this I know, God is wise. And He is too wise to be mistaken. And He is too good to be unjust. At dahil alam ko na ang Diyos ay all-wise, sovereign, and He is in control of all things. Therefore, itong bagay na ito na parang hindi wise para sa akin ngayon, ay akin itong tatanggapin hanggang sa panahon na maunawaan ko ang perfect wisdom ng Panginoon sa pangyayaring ito. God is too wise to be mistaken. Kaya, kahit hindi ko ito maunawaan, I refuse to question the wisdom of God in this providence. That's faith. Yan po ang pananampalataya. To refuse to question the wisdom of God. Because the thoughts of God are higher than our thoughts. Now, yung mga questions nga, if God is just, kung ating ilagay sa konteksto ng Romans, if God is just, why are we talking about doctrine of election? Isn't it unfair? Ang Diyos pala ay unfair. As if obligado ang Diyos na magligtas. Pwede naman sanang ang Panginoon ay hinahayaan na lang niya tayong mapahamak magpakailanman. That's the context of God's wisdom.
sa book of Epistle, the sovereign grace of God, the sovereignty of God in the salvation of sinners like you and me. Now, kung paratangan po natin ang Panginoon ng unfair, ay kung gusto nating maging fair ang Panginoon, yung patas talaga, tayong lahat ay maimpyerno. Patas yun. Tayong lahat ay karapat-dapat. Huwag nating paratangan ang Panginoon ng unfair dahil nagpakita siya ng awa at habag sa mga iilan, while the vast majority ay hinayaan nila because of their disobedience and rebellion. Huwag nating isipin na kung hindi sila pinili ng Diyos, sila ay biktima. Biktima ng sovereign choice. Sorry na lang sila. Hindi po sila biktima all their life. Sila po ay nagrebelde at naghimagsik laban sa Diyos. So compatible ang hatol ng Panginoon sa kanilang choices, mga kapatid, mga kaibigan. There is wisdom. Now, maring hindi mo pa mag-grasp ito sa ngayon, kapatid, but do not ever accuse God that He is unjust. God is just. God is holy. Kung hindi ito ma-reconcile ng ating isipan, yung sovereignty of God and the responsibility of man, well, we have to acknowledge that there are so many things that we do not know. Maraming bagay na hindi natin maunawaan. And God is the only wise God. And to Him alone be the glory and honor forever and ever. Amen. Pangatlong punto, wisdom displayed in Christ. At dito tayo magtatagal ng kaunti. Gusto ba nating maunawaan ang wisdom ng Diyos? Gusto nating masilayan ang pinaka-epitome and pinnacle of God's wisdom? Tingnan natin si Kristo. At ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Na kay Kristo na display ng lubusan ang wisdom ng ating Panginoon. In Jesus Christ, hindi lamang natin nakita ang biyaya ng Diyos, but in Jesus Christ, nakita po natin ang wisdom ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pangalan na higit sa anumang pangalan dito sa mundo, makikita natin ang wisdom ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Now, nire-recognize ni Pablo that our God is the great triune being. Hindi lang ang Father ang nagpuposes ng karunungan. Lahat ng wisdom ay nasa tatlong persona ng banal na Trinidad. And it is through Jesus Christ na nasisilayan ng mundo ang karunungan ng ating Diyos. It is through Jesus Christ, the divine Logos, the Word of God, na tayo ay nagkakaroon ng knowledge sa ating Panginoon. John chapter 1 verse 18. John chapter 1 verse 18. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, walang sino mang nakakakita kailanman sa Diyos. And God is the God of wisdom. Therefore, wala tayong pagkakataon na makita natin ang God of wisdom. Ang sabi dito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Do you want to see the wisdom of God? See it displayed in all of its fullness in the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 11 verse 27. Please turn there. Ang sabi po ng Matthew 11 verse 27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Kailan ito nangyari? Installment? No, in eternity past. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Praise God! Ang pag-impart ng Panginoon ng wisdom sa atin ay grace pa rin. And it's not just ordinary grace, it's sovereign grace. Sino ba tayo? Di ba again? Hindi tayo entitled sa wisdom ng ating Panginoon, ha? Pwede naman sanang hinayaan tayo ng Diyos sa ating kamangmangan. Katulad ng maraming mga tao doon sa India. Don't you know, until now, ang India ay sumasamba sa palaka. Doon sa India, marami ngayong sumasamba sa daga. Where is wisdom in that? But for them, there is really wisdom. Meron tayong Indian na kausap, pinapakita natin na, hey, you are worshiping the Ganges River. Very unsanitary kasi ang mga tao ay naliligo doon dahil itinuturing nilang banal yung ilog. And then,
yung mga patay bago ilibing, hinuhugasan din sa sa ilog doon. Kasi nga banal. They really treat the river as holy. At kung titingnan mo sa picture, naku, napakalabo, yellow na nga yung kulay eh. Pero pinagtatanggol pa rin ng Indian. There is wisdom in that. Wisdom daw. Foolishness. Now, a lot of people claim to be wise, but they become fools. Pero salamat sa Panginoon dahil ipinahayag niya ang kanyang karunungan sa atin. That our God does not dwell in temples made by human hand. And He is the God of creation. And we ought not to worship the creature. We ought to worship the Creator instead of the creature. Salamat sa Diyos dahil binuksan niya ang ating pag-iisip. Otherwise, hanggang ngayon ay mangmang pa rin tayo. Na marami sa ating kababayan dito sa Pilipinas na nagsasabit-sabit, nagtatanim ng mga halaman kasi good luck daw itong halaman na ito. Di ba? No wisdom. No wisdom. And the Word of God is calling us to look to God. Pero hindi natin makita ang karunungan ng Diyos kung hindi natin makilala si Kristo at kung hindi buksan ng banal na Espiritu ang ating isipan. John chapter 1 verse 14. Now, pinili ng Diyos na ipakilala ang kaniyang sarili sa atin to the point na yung eternal Son of God ay naging tao na katulad natin na hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos. John 1:14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kaniyang kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Praise God. It is only through Jesus Christ that we are brought near to the all-wise God. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nailapit sa Diyos na punong-puno ng karunungan. It is only through Christ na ang mga pangako ng Diyos ay natutupad. At sa pamamagitan lamang ni Kristo nagkaroon tayo ng access sa Diyos na hindi nakikita sapagkat si Hesukristo ang tanging daan tungo sa buhay. John chapter 14 verse 6. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. And what does John chapter 1 verse 4 tell us patungkol kay Jesus? Ang sabi dito, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Now, sa Old Testament, ang simbolo po ng presensya ng Panginoon sa kalagitnaan ng Israel was the Ark of the Covenant. Yun ang symbol na nakasama nila ang Diyos, yung Ark of the Covenant. Pero yung Ark of the Covenant, basta-basta ba nilang masilayan yung Ark of the Covenant? Basta-basta nilang mahipo? Hindi po. Nandun ang presensya ng Panginoon pero tinabunan ng asul na tela. Hindi talaga pwedeng silayan o tingnan, hindi pwedeng hipuin, mamamatay po ang mga tao. That's the Ark of the Covenant. But that was a symbol of God's presence in their midst. It was a guarantee that the presence of God was on their midst. Pero ang tanging high priest lamang ang makakakita sa Ark of the Covenant once a year. Once a year. Papasok doon sa Holy of Holies. Isn't that a beautiful picture of the Lord Jesus Christ? Walang sino mang nakakakita sa kaluwalhatian ng Ama. Tanging ang anak ng Diyos, the great high priest of our profession, mga kapatid, mga kaibigan. Now, merong nagsiseparate mula sa outer part of the temple patungo sa inner part of the temple. Merong tabing na makapal at malaki na nagsiseparate. Pero nung si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo, napunit po yung tabing, nahati. Nawala na po yung hadlang patungo sa Holy of Holies. And that means, nagwakas na ang mga sacrificial system, nagwakas na ang lahat ng mga blurry side of our religion. At meron na tayong kalayaan na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan, sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. The blood of atonement was already shed at Calvary
para sa ating kasalanan. So, sa pamamagitan lamang ni Kristo, nagkaroon tayo ng access sa buhay. Colossians chapter 3, verse 4. Colossians chapter 3, verse 4. Ang sabi po dito, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Now, aralin po natin ngayon kung ano po yung wisdom sa panukala ng Diyos sa redemption, sa pagtubos ng mga makasalanan na tulad natin. Matindi yung wisdom. Kung talagang titingnan natin, matindi yung wisdom na ipinakita ng Diyos, dinisplay sa pamamagitan ni Jesucristo, at matindi din yung wisdom sa pag-accomplish ng panukala ng Panginoon para sa redemption. It's the greatest application of God's wisdom, 100% displayed in the Lord Jesus Christ sa katubusan ng mga makasalanan. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ang crucifixion pala ay display ng karunungan ng Diyos. Kahangalan ito para sa mga tao dito sa mundo. Pero ang crucifixion, matindi. Grabe ang wisdom. Ang sabi po dito, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Now, we are thankful na sa pamamagitan ng ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng righteousness na hindi sa atin. Wala tayong righteousness on our own eh. Malinaw yan sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. There is no one righteous, no, not even one. Sa ating Panginoong Hesukristo, nagkakaroon din po tayo ng kabanalan, sanctification. Wala tayong kabanalan sa ating sarili. Sa ating Panginoong Hesukristo, na-display po ang wisdom ng ating Diyos. Doon sa cross ng Kalbaryo, na-display ang wisdom ng ating Panginoon. Kahangalan nga ito para sa mga Hudiyo, katitisuran. Sa mga Griego, kahangalan. Niligtas kayo sa pamamagitan ng kamatayan? Oh yes. Kahangalan yan sa mga Greeks, katitisuran sa mga Hudiyo dahil ang concept nila sa Mesiyas ay isang prinsipe, political ruler. Pero sa atin, the weakest point of Jesus Christ. Di ba? He was at his weakest doon sa cross ng Kalbaryo. That was the wisest display. Where God is weakest according to human perception, yun pala ang pinaka-display ng kanyang wisdom at karunungan. 1 Corinthians chapter 1 verse 23, ang sabi dito, subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross, na isang katitisuran sa mga Hudiyo at kahangalan sa mga Hintil. So, at the very point where Christ seemed to be the weakest upon the cross, yun pala ang pinaka-point na dinisplay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang wisdom. That was the point na para sa mga tao, nasaan ang karunungan ng Diyos? How foolish it is for God to allow His Son to suffer and to be crucified that way. Pero ang hindi nila alam, that was at that very point na ang infinite wisdom of God ay na-display. So makikita po natin ang gap between God and the brain of man. So hindi talaga mag-grasp ito ng tao. Now here's the difficulty. Napakahirap po, at hindi lang napakahirap, napaka-imposible na i-display ang parehong justice ng Diyos at ang kanyang awa. Sige, tingnan ninyo. Sa mga human courts, sabihin na lang natin na meron talagang pinaka-kriminal dito sa Pilipinas. Paano ma-display ang hustisya sa kriminal na yan at ang mercy at the same time? Na walang masasakripisyo. Sige, isolve ninyo yan. Merong pinaka-kriminal dito sa Pilipinas. Talagang tulisan, serial killer, by the hundreds ang mga taong pinapatay, kilabot, and he did it for many decades. I'm thinking about the recent crime na nalutas doon sa Bicol. May isang gang leader doon na for more than 10 years, January 24, 2024 lang nagkaroon ng kalutasan. Now, paano i-implement yung, by the way, napatay siya, na-neutralize na. Dahil nanlaban. Pero after 10 years yun, nakailang police officials na ang napahamak. Dahil talagang yung taong iyon ay military trained. Military trained.
Ex-military. So alam niya ang kanyang pasikot-sikot, alam niya ang psychology ng mga army. And naging bandido po siya, naging kilabot, mga kapatid, mga kaibigan. Paano i-execute ang parehong justice and mercy sa isang taong katulad niyan? Paano? Pwede bang i-execute ang mercy sa tao na yan na hindi masacrifice ang justice? It's very difficult sa ating system of courts. Gusto nating i-balance ang justice at saka ang mercy, but it is never right. Hindi talaga tama. Sapagkat wala talagang paraan na ma-demonstrate ang mercy sa isang guilty criminal na nagkasala laban sa batas, na karapat-dapat sa kaparusahan ayon sa batas. Wala talagang paraan na maipakita ang awa sa kanya except na masacrifice ang justice. Wala nang ibang paraan. When you show mercy to a guilty criminal, ang justice talaga ay masasagasaan. And that has always been the problem. Di ba sa ating panahon ngayon, may mga tao na problema sa kanila ang capital punishment. Say for example, rapist, papatawan po ng capital punishment, death sentence. Maraming mga nagrarally-rally. Wala daw tayong karapatan na supilin ang buhay. Kahit pa kriminal siya at maraming taong pinatay by the hundreds. Ang gobyerno pa rin iki-question kung patawan ng death penalty ang taong iyan. Mahirap talagang i-balance ang justice at mercy. That's impossible. Pero kung naunawaan natin ang sinasabi sa Genesis chapter 9 verse 6, kung vinavalue natin ang life, magpapataw tayo ng death penalty. Kasi meron kasing life na kinitil. So kung vinalue natin ang life, hindi natin hahayaan na ang kriminal ay makakatakas. Genesis chapter 9 verse 6, sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay padadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. That's the way of upholding the value of life. Pero siyempre, merong mga political leftists na sumasalungat dyan against death penalty sapagkat kailangan daw i-value ang life. But that is an illustration, mga kapatid, mga kaibigan, na mahirap talagang i-implement ang mercy, na hindi masasacrifice ang justice ng ating Panginoon. Mahirap talaga. Hindi pwedeng pagsamahin ang justice at ang mercy ng Diyos sa ating human court. That's impossible. Hindi pwedeng ipakita ng Panginoon ang kaniyang awa nang ang kanyang justice ay nasasagasaan that will make God less than God. Ang Diyos na nga mismo ang nagsabi na it is abomination for human judges na i-acquit ang guilty at saka parusahan ang matuwid. Nasa Book of Proverbs talaga yan. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos na ang guilty ay i-acquit at ang matuwid ay parusahan. So the question is, how can there be salvation for any of us? Gayong mahirap na isatisfy ang parehong justice at ang awa ng ating Diyos. But in the great wisdom of God, nakikita natin ito sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo. And we say hallelujah to that. Si Hesukristo ang anak ng Diyos mismo. Siya mismo ang remedy ng ating Panginoon. Willing si Jesus na pasanin ang penalty upang masatisfied ang full justice of God. Ibuhos sa Kanya on behalf of people like us. At gayong nabayaran na ng ating Panginoon ang full justice na hinihingi ng Kanyang batas. Alam na ng Diyos na maaari na siyang magpatawad sa atin nang hindi nakukompromiso ang Kaniyang hustisya. And if justice is satisfied right now, then our God is able to grant us mercy sa sino mang nagsisi sa kaniyang kasalanan at nanampalataya kay Kristo. And the sinner can now go free, not free to commit further sin, but free to serve the Lord, the Prince of Righteousness. Hindi po na-neglect ang parehong justice and mercy ng ating Panginoon. You see the wisdom of God displayed fully in Jesus Christ our Lord. Simple, but full of wisdom. Sino bang makapag-devise nito?
kundi ang eternal God lamang, mga kapatid. Sino bang makapag-devise ng solusyon kung papaano lulutasin ang conflict between justice and mercy? Only God could do that. Well, that is a stumbling block to many. That is foolishness to many people. But it is the wisdom of God. Ang foolishness ng tao ay karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos. Kaya, paano natin i-apply ang message na ito? Soli Deo Gloria. Sa Diyos lamang ang papuri. Tatanggapin ng Panginoon ang mga makasalanan na tulad natin. Dahil kay Kristo, the greatest display of God's wisdom. Kaya nga, nirap up ng Panginoon. Ang dami ng mga attribute ng ating Diyos, no? Pero paano ni-wrap up ni Paul ang doctrinal epistle niya sa Romans? Talagang nilid niya ang kanyang reader sa wisdom ng Panginoon. In the salvation of sinners like you and me, what a wonderful display of the wisdom of God. To God be the glory. Well, ang wisdom ng Panginoon ay madi-display din sa araw ng paghahatol. Siyempre, di ba? Madi-display sa araw ng paghahatol. Maraming mga nagrereklamo na, kung ang Panginoon ay Diyos pa, bakit hinayaan niya ang mga makasalanan na lumaganap? Ikaw, makasalanan ka rin. Kini-question mo ang wisdom ng Panginoon na hindi pa nilipol ang makasalanan. That includes you. Gusto mong malipol ka na ngayon? Hindi ka pa nagsisi, hindi ka pa nagbalik loob sa Panginoon? Thank God na ang wisdom ng Diyos ay hindi katulad sa wisdom mo na very reactive, walang patience. Wala sanang maligtas. Kung ang ating Diyos ay mainitin pa ang ulo at hindi mapagpasensya, walang maligtas kahit isa. So, i-question natin ang wisdom ng Panginoon, but in the second coming of Christ, in the judgment day, lahat ng attributes ng ating Diyos ay madi-display fully kung ang ating Panginoon ay uupo na sa kanyang trono upang maghatol. Matthew 25:31. Ang sabi dito, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kaniyang kaluwalhatian. And in that day, on that day, madi-display ang buong kaluwalhatian ng Diyos at makikita natin sa ating dalawang mga mata. Salvation is designed to put the glory of God on display. Ephesians chapter 1 verse 5 and 6. Ito ay hahantong sa kaluwalhatian ng Diyos. Ephesians 1, 5 and 6, tayo'y itinalaga sa pagkukup-kup upang maging kaniyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng kaniyang kalooban, para sa ikapupuri ng kaniyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Soli Deo Gloria. Ephesians chapter 1 verse 11 and 12. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. And don't you know, na sa araw ng paghatol, the wicked will also display the glory of God on the judgment day? Yes. The wicked will also display the glory of God. Ang justice and righteousness ng Panginoon ay madi-display din sa mga masasama. Ma-vindicate po ang katuwiran ng Diyos. And the Bible tells us na sa araw ng paghahatol, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Romans chapter 14 verse 11. Ang sabi po dito, sapagkat nasusulat kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Ito din ang assertion ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Now, merong nag-question sa atin na isang foreign national na bakit ang Christian, it's all about the Son, it's all about the Son. Walang wisdom yan. Kasi sa lugar namin, ang achievement ng Son, sa Ama talaga ang puri niyan ang papuri, ang credit. Bakit sa Christianity, it's Christ alone, Christ alone.
So, bakit natatabunan ang ama? Kaya hindi ako naging Christian kasi foreigner siya. Na hindi niya makita bakit napunta sa anak lahat ang credit. Bakit wala sa ama? Ayun ang kanyang contention. Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesus ay Panginoon. Para saan? Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. This is the answer. Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So the glory does not stop sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Now, thanks be to God because we have been given the chance to proclaim the glory of God. Actually, when you proclaim the gospel, you're actually proclaiming the greatest revelation of the wisdom of God given to us. You proclaim the gospel. You are proclaiming the wisdom of God. You grasp the gospel. You have grasped the greatest revelation of the wisdom of God. Kaya, sa lahat ng ating ginagawa, pati sa ating simpleng pagkain at pag-inom, ay dapat para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. 1 Corinthians 10:31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, ang Diyos dapat ang goal sa lahat ng ating ginagawa. According to John Calvin, there is no part of our life or conduct, however insignificant, which should not be related to the glory of God. Kahit maliit lang yan, na umiinom ka lang ng tubig, kumakain ka, it should be done to the glory of God. Because God alone is all glorious and worthy of praise. Naway, tulungan tayo ng Diyos na makita natin ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng bagay. Na para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. Hindi tayo magsasawa na paulit-ulit nating sasabihin that the wisdom of God is on display in Christ. At ang wisdom ng Panginoon ay na-display talaga doon sa cross ng Kalbaryo. Pinagtatawanan nga ito ng mga tao, pero wisdom yun ng Panginoon, kaibigan. And the foolishness of God is shown to be wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Bakit? Doon sa cross ng Kalbaryo, talagang kalunos-lunos ang nangyari sa ating Panginoon. Pero ang dulot noon, kaibigan, ay kapatawaran ng kasalanan mo kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo lamang. Look to the cross. Tingnan ang cross. At tunghayan mo, kaibigan, ang Diyos na punong-puno ng karunungan na nag-order sa lahat ng mga bagay para sa ating kaligtasan. And may the Holy Spirit cause you to trust Him. Nor silver nor gold can obtain our redemption. Which is, yun ang iniisip ng marami. Diba? Magbigay ng tulong, magbigay ng pera sa charity, sa simbahan. Kumbaga, bilhin ang redemption. That's the idea of indulgences, scapulars, lahat. Kumbaga, silver and gold ang magpa-purchase ng ating redemption. But now, nor silver nor gold shall obtain our redemption. It is by the blood of Jesus Christ alone. Jesus Christ appeared to be weak on the cross. But it's His wisdom na nagliligtas ng mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Jesus Christ appeared to be defeated on the cross. But it's His wisdom. Through His apparent defeat on the cross, ay talagang nalupig ang gawa ng dyablo. Na-disarmed ang dyablo. Na ilagay sa walang hanggang kahihiyan. Look to Jesus Christ, look to His cross, and you will be saved, kaibigan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa umagang ito. Naway tingnan namin ang aming Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang wisdom of God. The greatest display of the wisdom of God. The gospel, the crucifixion. Tulungan ninyo kami na anuman ang kaguluhan dito sa mundo, kalituhan,
we look at the cross, we fix our eyes on Jesus, and there is wisdom. And our souls will rejoice, and our souls will worship you, O God. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 721.